inaayos namin yung requirements para dun sa passport renewal ni Penpen saka yung passport application ni Leon. So yay, I got my Nana's tea. Nana's roasted. Marami din kasing nagtatanong, nagko-comment paano kami nakapunta dito. Although I think na-discuss na natin briefly. I-refresh lang natin yung mga natin subscribers. So yun, make sure nyo lang na yung na-applyan nyo, especially if related sa field namin, which is accounting, nakatag siya as with visa sponsorship. So ang talagang normal na hinahanap dito with audit background and CP. Meaningful experience, meaning zero visibility. Hindi ba kita? if not. Hey guys, welcome back to our channel. Time to pasyal na naman guys. Papunta kami ngayon sa city center. May asikasuhin lang kami regarding Where are we going? we're gonna print something. Where? Secret. Inaayos namin yung requirements para dun sa passport renewal ni Penpen saka yung passport application ni Leon. So yun, and then after that magmi-milk tea lang kami. So yun, another Kayo lang mag-milk. may masama ang loob dito. Diet pa more. Order like the one Papa ordered the last time. Oh, ano ba yan? Avocado. Hindi, Purple. yung ube. Ube. Ang tawag doon? Taro, yeah, taro. So yun, Babawi ako sa guys, another good day. Kaso extra hot ngayon. 23 degrees, sobrang init na, as in, no? Siguro ideal talaga namin mga 18 to 20. Pero ngayon medyo masakit sa balat ngayon. Kasi ayun, nasanay na rin kami sa malamig na weather, kaya lokal. Oo, ito naman naka-shorts ako. Paano ka papakita yun? Pakita pa. Bakit? So, pakita. Ayan, naka-shorts ako. Lokal. I got leggings. Pen Naka-leggings. Loser. Aesthetic daw yun. So guys, ayan nga pala, 6:30 na ng gabi. Pero tignan nyo naman, sobrang liwanag pa. Clear pa yun. So ganda nga ng sky, oh. Blue na blue. Pero yun, mga around 9 na, no, na sa sunset. Kaya parang ang hirap matulog ngayon. Parang late kami lagi natutulog. Kasi nga ang liwanag. Akit kami sa taas. Akit kami sa kwarto, maliwanag pa. May araw pa o kagabi. Kaya ayun. Kagabi 8:30, pumanik tayo tapos may Penpen nagagalit. Kasi Hindi pa daw gabi. ay, nako-confuse tuloy si Penpen kung ano yung night and day ngayon. So yun guys, nasa tulay na kami. Medyo mahangin dito. Pakita ko yung view. Ayan. Maliwanag pa talaga ngayong 6:30. Mamaya pa yan magsa-sunset. So let's enjoy the day. Etong mahabang umaga, ang tawag mahabang umaga. Etong mahabang daytime guys, hanggang October siya. So yun, buong summer siyang ganyan. Kaya ayun, let's enjoy na lang kaysa magreklamo. Ang mahirap lang naman is yung late matulog, tapos mahirap bumangon sa umaga. Pero ayun, parang blessing na rin talaga yung init, no? Yun lang naman yung downside niya, na late nakakatulog. Pero option mo din naman. At tulad namin, gumigising ay umakyat kami sa taas ng maliwanag pa kesa antay mo magdilim, di ba?
Yeah. Wala na. So yun, malapit namin sa pagpiprinta namin. Mag-print lang actually kami ng mga requirements and then punta na kami sa milk tea store. Ano siya, 9 PM pa naman daw siya nagsasara. So marami pa kaming time. One eternity later. Sana. But what's your Tama. favorite snack? Snack? Yeah. I have a lot of favorite snack. This not snack, this is a dessert. Kaya na. Huh? Don't eat my ice cream. What? I don't eat your Mama. 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 Hindi na ito nabidyohan pa. Ayaw eh. Yay, I got my Nana's tea. Nana's roasted. Ngayon, pabalik na kami sa Can I bahay. try out your puppets? Yes. Pagbalik na kami sa bahay kasi tapos na rin kami mag-print kanina. Hindi lang ako nakapag-video. Kasi maingay din doon sa Gino. So, si Pen, imbis na mag Nana's tea, nag Gino's siya. So, bago nga pala yung store na yun, no, dito. Nama. Bago yung Gino's ice cream dito sa Limerick City Center. So, ayun, ako lang ang nag milk tea. Ayun. Lakad-lakad muna tayo, ma. Then, pauwi na rin kami. May nakuha ka straw. Ay, may nakuha kang ano? Sago. Ice cream. I got it. Ice cream. There. Sige. Hi guys. Ayan, nandito kami ngayon sa Riverside. Pakita namin yung magandang view. O, diba? Ang ganda ng view namin ngayon. 8 p.m. 8 p.m. na. So, yun. Pahinga lang kami saglit dito and then mga few minutes lang uuwi na rin kami. Kasi magluluto pa si Oo. mama. Hindi na magluluto. Tuna lang Tuna kakain. Mabilis ang dinner lang tayo. So, yun. Marami din kasing nagtatanong, nagko-comment paano kami nakapunta dito. Although I think na-discuss na natin briefly. I-refresh lang natin yung mga natin, subscribers. So, yung parang paano kami napunta dito, saka yung Paano nag-apply lang? paano kami nag-apply. So parang ito mas specific siguro sa Job apply. sa job application saka sa profession namin na accounting. No? Hindi, tsaka marami rin kasi nagme-message. Oh, marami. May mga nagme-message din kasi na nagtatanong nga kung like paano makapunta, paano mag-apply, kung hiring ba yung mga company, yung company namin kasi same kami ng pinag-workan. So, kaya yun. Kaya sabi namin, sagutin na lang natin through a vlog. Yeah. Yan. So, basically, nung from Jamaica, nakapag-apply ako dito sa company namin through LinkedIn lang.
So actually yun, nung time na yun, naghanap lang ako ng mga work sa LinkedIn. And as mentioned before, di ba sa auditing firm kami nag-work. As an audit manager ako and si Papa Mark is senior sa finance. So, ayun, actually yun, straight to the point lang. Through LinkedIn lang talaga. Makikita mo naman lahat doon. Lahat ng mga, alam mo, yung mga employers, karamihan doon naman talaga nagpo-post sa LinkedIn. So, makikita nyo doon, may yung mga job posting, makikita nyo doon kung nag-sponsor sila ng visa or hindi. So, yun, make sure nyo lang na yung ina-applyan nyo, especially if related sa field namin, which is accounting, nakatag siya as with visa sponsorship. So, yun lang actually. After ko lang mag-apply doon, normal process lang siya. Pupunta na siya dun sa pinaka-website, mag-fill out ka dun ng mga form, submit ng CV. And at that time, of course, may iba pa rin ako in-applyan, pero nangyari lang is ito yung company namin ngayon, yung pinakamabilis na nag-reply and mabilis sila mag-process din. Kaya doon kami na-push din and okay din naman. So, very thankful na din. May tanong ako. So, anong tingin mo, bakit ka napansin? Baka may mga tips ka. So, yun nga, yung wala namang unusual actually sa CV ko na ginawa. Pero, yun kasi, yun, tanong din siya ng mga ng ibang mga subscribers natin na nasa accounting din. Parang ano ba yung mga requirements? Ayun ba yung sinisipon? And yung iba, yun nga, nagtatanong kung qualified daw ba sila dito sa company namin or sa mga auditing firm dito. So general lang siguro, like general requirements. Ang talagang normal na hinahanap dito with audit background and CP. Meaningful experience, meaning senior and above, normally yung na-hire. And when I say senior, experience senior din siya. So like yung mga 1 year, 2 years sa auditing firm, even sa Big 4, sabihin mong Big 4, hindi siya normally mapapansin or hindi siya magka-qualify talaga. Minsan nga kahit na very experienced ka na, like meron din kami mga nare-refer na alam mo, nanggaling na sa ibang firm, ay like nanggaling na sa iba-ibang firm and ibang country like nag-Saudi. Hindi pa rin sila napapansin sa CV or yung hindi rin napapansin yung application nila. So, very important kung gusto mo talagang i-pursue yung career mo sa audit and gusto mo mag-Ireland or kahit nga sa other country, kailangan talagang mag-ipon ng years talaga, yun talaga. And kasi ako, yun, medyo matagal naman na ako sa auditing siguro, kaya kaya siguro napansin ako. And then, maganda kasi yung naging experience ko na kapag US ako before, diba? So, added points din yun sa CV ko. So, actually, yun lang naman talaga yung hinahanap nila. Okay, yung yung ibang firm, kahit na nasa private ka na, basta nakapag auditing firm ka, tinatanggap pa rin naman. May mga ganong case din naman. So, hindi naman sila very strict na kailangan na nasa audit firm ka at the moment. Pwedeng okay lang kahit nag-private ka na as long as meron kang meaningful years nga, mga 3 years or above siguro, or maybe 4 para medyo safe na nasa audit na nakapag-audit ka. Like, kunyari, manager ka na sa Pinas, sa audit firm. We suggest na kung kaka-manager mo lang, 1 year manager ka pa lang, mag-step down. Yun kasi minsan kasi baka kaya hindi napapansin yung resume mo, gusto mo agad manager or mas mataas pa na position, which is baka hindi ka mapansin, no? Kaya siguro yun. Pero pwede mo ring applyan siguro. Kunyari kung manager ka, mag-apply ka ng AM position, mag-apply ka rin ng manager position. Ayun. Pero kung experience ka naman na manager, like matagal ka ng manager, okay lang naman. Pero like kunyari, kung kakapromote mo nga lang as mentioned ni Papa Mark, baka mas okay na mag-step down ka rin para hindi ka din mabigla dito kapag nag-work ka dito. Kasi medyo mahigpit din naman sila dito kapag naka-probationary ka. So, hindi lahat ng hinahire nila na expats na re-retain or pumapasa sa probationary. Oo, hindi lahat na re-regular. Meron ding mga case talaga na natatanggal. So, yun. And kung mabigat ka sagad yung role na a-applyan mo, baka mabigla ka din, baka hindi ka, syempre iba yung setting dito, iba yung setting dito sa Pinas. So, ayun. Pero yun, apply at your own risk din naman.
ano pa, yun lang naman yun. And in terms of interview, nothing unusual naman talaga. Very straightforward lang talaga yung mga interview questions Pero nila. minsan may ano na daw mga technical. Ngayon siguro, at yung time ko, wala masyadong technical eh. More on, ano siya talaga, situational, behavioral, ganun. Pero yun, medyo, ano din siya, parang panel of interview siya. Tsaka, siguro mga 2 level. Normally, 2 level, excluding yung HR or yung recruiter. Kahit senior nga lang yung position mo, partner pa din yung final interview, di ba? Ayun, and then yun, yung mga questions, and then yung interview, mga ano lang, maglalast lang din siya ng mga 1 hour, 45, mga 45 minutes to 1 hour, mga ganun. Tapos ilang interview normally? Sinabi ko na nga Sinabi. Yung mga 2 levels of interviews siya normally. Pero may minsan, or depende siguro sa level or sa position mo, pero yun, minsan ano siya, parang 2 yung mag-i-interview sa'yo, parang panel interview siya. Pero ayun, okay din naman, mababait naman sila. May mga mahirap na tanong, obviously, pero come prepared lang naman, yun lang naman, practice lang naman siya kailangan mo lang talaga mag-practice for the interview. Ayun lang, sa ngayon actually, balita namin like sa ibang mga firms, hindi ganong nag-hire. 'Di ba? Medyo nag-stop hiring ata yung ibang mga firms ng mga expats, like ng mga Pinoy and siguro from other countries. Sorry. Sa company namin medyo cut mo lang. Sa company namin Hiring. may hiring pa rin naman, pero minsan nawawala talaga yung mga hiring din, no? Medyo na-fill up talaga agad yung mga hiring or yung mga open jobs namin. Kaya kapag may nakita kayo, apply agad kayo. Pwede kayo magpa-refer, 'di ba? Siguro mas okay yung magpa-refer kasi para makita kung may kakilala kayo para ma-assess or ma-check din nila yung CV nyo and maano siya, parang ma-assess din kung okay ba yung ina-applyan nyo for your experience. Ayun lang. Yun na kasi sa tayo. So guys, hanggang dito na lang muna. Sana may napulot kayo dito sa aming topic. And yun, hanggang dito na. Yeah, pag may question na lang din, siguro comment lang kayo or reach out lang kayo sa sa Facebook page or sa Instagram or kahit sa TikTok or anywhere. Okay. Bye! Bye! Kasi giniginaw na yung sinisipon na.